Welcome to Friday Balitan sa Hotel Rembrandt. At sayang at di makakating si Gerald Balutan dahil meron siyang urgent na naging guest kaninang maga na mga Koreano. Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila. But anyway, next week daw, for sure, he'll be here. Dahil alam niyo naman na ngayon inaatake yung PCSO at talagang mahirap kalaban itong mga underworld Jonathan, pag nakakita ng butas, talagang panalakihin yung butas. The process Mayor, mabuhay ka. Mabuhay din kayo. Welcome back. Next week, dumaldal ka rito. Darating pa si Albitangkon? Kung dating, di pa upuin natin dito mamaya. Oo, sabi niya, magkita daw kami. Good, ano naman yan, lahat kayo, anytime. You're always welcome. Siyempre, paliwanag mo natin dito itong mga guest natin. Si Robert Marin, na in-house scientist natin, ay explain niya itong the big one. Dahil kung mapasin nyo, although ako'y naniniwala na itong mga nangyaring mga calamity ngayon is too good to be true, na mayroong signal number 4 and 5, saka yung out of the blue ay kanya kalalakas ang mga tremors ng earthquake ng sinasabi nga ni Pillbox Head Solidum na there's a big one coming in. Pero ako'y naniniwala na hindi na yung sa fault line na yan. Dahil yan, kumbaga sa glass, ay pagka pumitak yung salamin, ay whether you like it or not, ay lalaki yung hiwa niyan in the process. Mapaliwanag yan mamaya ni Trevor, Robert Marita. Siyempre, itong resident psychic natin, na si Dania Chersa, na tama. Magkaka-earthquake at maraming makakasuhan, tuloy-tuloy. At explain din niya yan later. At itong ating expert, master spy sa droga, si Jonathan Morales, ay may bibigyan din sa atin ng mga inputs. Plus, siyempre, aking favorite manong, si Atty. Levy Baligod. Idol ko to At kaya nung unang-una ko palang nakita yun sa television na nag-expose, ay kako ito ang kailangan ng bayan. Sayang lang at hindi nanalong senador, kundi talagang iikot ang pit nito mga hearing sa Senate na walang kakwenta-kwenta. Sayang lamang yung effort, puro grandstanding ang ginagawa. Hindi pa mag-direct to the point kung anong kailangan nila at kung ano-anong mga kalensya na pinag-uusapan na walang sayang lang ang oras. Saka gano'ng kamahal ang hearing yan? Kala niyo ba walang gastos yan? Pati yung effort natin, tayo mismo nag-good time sa walang kakwenta-kwenta pinag-uusapan. Di ba, Ronnie? Okay. Siguro, umpisa natin itong kay Atty. Baligo. Dahil out of the blue, yung aking kaibigan, si Soljen Joe Calida, ay binalaga tayo sa issue ni Janet Napoles. At pakinggan natin si Atty. Baligo. Kasi ang worry ng napakarami ay baka wala ng magkakaso. Pati yung birthday nga pala ni Senator Jingo Estrada ay baka makalabas na itong dalawang ito nang wala ng kaso. Dahil nga sa, kung kiniklear na si Janet Napoles sa isang kaso na although hindi naman talaga included yan sa kasong hinahabol ng napakaraming kababayan natin, including Atty. Baligod. Pero, it could lead to that. Hindi kaya? Attorney, please. Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Magandang umaga rin kay Kuyang Eric San Juan at salamat po sa pagkakataon na nakihalubilo sa inyo. Hello. Ayan. Tigit mo lang. Kailangan ilapit. Ayan. Una po yung ginawa ni Soljen na pagsumite ng isang manifestation sa Court of Appeals. Bagamat ito ay kahina-hinala dahil matagal nang tapos ang submission ng mga dokumento at
for decision na lamang yung kaso ay bigla ang nagkaroon ng dokumento na sinumite. Nabasa ko po yung manifestation ni Soldier. At doon sa 10 pahina na manifestation na naglalaman ng 23 paragraphs, masasummarize natin ang sinasabi niya na walang serious illegal detention dahil wala daw physical restraint. At para ma-prove yan, ang sinasabi niya, noong nasa bahay sa Magallanes si Benhar, ay malaya daw siyang gumagala sa loob ng bahay. Okay? Pangalawa, noong nasa Pacific Plaza Tower siya sa Bonifacio Global City, ay merong isinumite na CCTV footage na kung saan sinusundan ni Benhar Luy si Reynald Lim doon sa koridor. Again, ang sabi ay ito ang pruweba na malaya siyang nakakagala o nakakalakad. Okay. Balikan po natin ang mga desisyon ng Korte Suprema tungkol sa serious illegal detention. No? Banggitin ko na lamang yung dalawa na pinakahuling desisyon, the two latest decisions of the Supreme Court. One was rendered last January 12, 2016 in the case of People versus De Guzman. Doon po sa kaso na yan, yung biktima na inilagay sa isang bahay ay malaya rin na gumagala sa loob ng bahay. At meron pang pruweba na yung biktima ay pumunta sa palengke at ibinenta pa niya yung cellphone niya doon at bumalik doon sa bahay. Ang sabi ng akusado, makita nyo, libre siyang gumagala. Pero ang sabi ng biktima, noong tinatanong siya, bakit hindi ka tumakas? Ang sagot po niya, sinabihan po kasi ako nung nang-kidnap sa akin na yung mga bodyguards daw niya ay nasa paligid lamang. At kung tatakas siya, ay madali lang siyang huliin. At kung mahuli siya, sasaktan siya. No? So there was a psychic coercion, pananakot. No? Okay. Ang sabi ng Supreme Court sa desisyon nila, ang serious illegal detention, ang pinaka-buod niyan ay yung deprivation of liberty. So ang sabi ng Supreme Court, hindi kailangan na ikulong mo ang tao sa isang enclosure. It is enough that he cannot go home voluntarily. Dito sa kaso ng People versus De Guzman, ang sabi, dahil sa pananakot na naitanim sa utak niya, natakot siyang umalis. Therefore, there was yung psychic coercion, no? Yung threats. And it is enough to commit serious illegal detention. Yan ang sabi ng Korte Suprema. Doon sa isang kaso naman noong November of 2015, yung People versus Rueros. Yung biktima, malaya rin na gumagala doon sa bahay. Pero, hindi siya tumakas. Wala namang bantay. Pero ang sabi ng biktima, hindi po ako tumakas dahil ang sabi sa akin nung dumukot sa akin, kung tatakas daw ako, papatayin nila ang aking pamilya. No? So, ang sabi ng Supreme Court sa kaso na yon, yung deprivation of liberty can also be committed through fraud, yung panloloko. Kasi niloko siya na papatayin ang pamilya niya kahit wala namang kakayahan na patayin talaga yung pamilya niya. Pero nailagay sa utak niya na pwedeng mangyari yon. Ngayon, balikan natin yung Magallanes house na libre daw gumagala si Benhar. Merong testimonya ang mga witnesses na sinasabi, totoo po na gumagala siya sa loob ng bahay. Pero hindi siya pwedeng lumabas kasi merong 2 armado na nagbabantay na security guards. Okay. Ngayon, sa Pacific Plaza Tower, yung nakitang naglalakad si Benhar, sinusundan si Reynald Lim. 9th floor po yun, no? Alam niyo po sa Pacific Plaza Tower, at ito ay ebidensya,
hindi mo pwedeng gamitin ang elevator dyan kung wala kang susi. Okay? At dedicated ang mga elevators dyan. Bawat floor, may kanya-kanya. Kasi ang mga nakatira po dyan, mga billionaires, no? Hindi naman pwedeng gamitin ni Benhar yung elevator para tumakas kasi wala siyang susi. At hindi rin siya tumalon hindi siya pwedeng makatalon mula sa 9th floor. No? So, ang nakakalungkot dito sa manifestation ni Solgen, ang sinasabi lamang niya, yung depensa ni Napoles, hindi naman niya sinasabi yung counter evidence ng kampo ng prosecution. At kaya po, ang nakikita ko dito, hindi po napagsilbihan ng Solgen ang interes ng bayan at saka interes ng Estado. Wala pong magandang makakamit ng ating bansa o ang ating gobyerno. Iniisip ba niya na ginawa niya ito para gawing witness si Napoles sa ibang mga PDAF cases? Hindi po mangyayari yan eh. Dahil kung hindi yan pahihintulutan ng ombudsman at saka Sandigan Bayan, hindi po pwede. At pangalawa, kung si Mrs. Napoles lang ang witness mo, tuwang-tuwa ang mga akusado. Kasi meron siyang record ng pagsisinungaling. Tandaan po ninyo, no? Tandaan natin na ang sinabi ni Napoles noon, ay, wala akong kinalaman sa PDAF na yan. Wala akong alam dyan, si Benhar lang yan, sabi niya. Kung wala siyang alam sa PDAF scam, bakit mo siya gagawin witness? Anong masasabi niya? Kaya po, sana magmuni-muni ang ating Solgen at meron pa siyang panahon para i-withdraw ang kanyang manifestation. So, salamat po. Thank you, Manong Levy. Tama. Simple deduction lang sapul na kaagad Hindi na kailangan pahabain yung kwentong kutsero di ba? Ay, naku po. But anyway, mamaya, tanungin niyo si Tony Levy para makita natin yung ibang mga anggulong posibleng gamitin. At usapan natin si Jonathan. Jonathan, I'd like to congratulate you dahil kahapon naglalabas na yung katotohanan doon sa hearing sa sa Senado. Sa kanya galing yung information na nakuha ko nung una Dinouble check ko lang po. Tapos lumilabas pa kahapon, kaya lang hindi natuloy Tuloy mo nga. Magandang umaga po sa lahat. Kay Ka-Eric, maraming salamat sa pagkakataon po. At ganun din sa mga kasama ko dito sa panel. Ito yung ito po yung isa sa mga natalisod naming information. Dahil itong anti-drugs advocate, meron siyang Center for Investigative Regulatory Compliance. Ngayon, doon sa pagmamonitor na isinasagawa ng aming grupo, na isang non-government organization, patungkol doon sa mga personalities na nare-report na may kaugnayan sa illegal drugs. Isa doon sa mga natuntun namin na activities ay yung sa online gaming casino na ginagawa doon sa Parañaque. Ngayon, itong online gaming na to, ito yung isa doon sa mga nabubuo doon sa aming isipan. Kung itong online na gaming casino na ito ay sapat pa yung ibinabayad na taxes sa ating gobyerno. Pangalawa, ito pang mga personalities dito sa negosyong ito, sa online gaming, ay may kaukulang special working permit galing sa Bureau of Immigration. Pangatlo, sapat ba ang mga taxes na ibinabayad sa mga local government units na nakasasakop dito sa online gaming casino na ito? Kung titignan mo, inisyuhan ito ng permit ng Philippine Amusement Gaming Corporation. At itong
nitong online gaming casino na ito, kung tawagin, is offshore. Ang nakakalungkot nito, yung sinasabing gumawa ng regulation, hindi yung regulatory body ng ating gobyerno. Kundi ang gumawa ng regulation na ito ay isang junket operator. Isang milyonaryo na nasa likod o bilyonaryo na nasa likod ng online gaming operations. Ngayon, isa doon sa mga dumadating sa aming impormasyon na kasalukuyan namin na binabalidate ay yung pagkakaroon ng awayan nitong mga sindikato, ng mga ulo na ito. Merong hinuli sa Makati, merong hinuli ron sa Pampanga. Ang gusto nung nasa likod ng negosyong ito ay makupo niya itong negosyo na ito. Hawakan niya ng buo. Kung titignan mo, babalik tayo doon sa issuance ng permit. Ang gusto lang niya, 25 lang na online gaming casino operators ang mabigyan ng permit. Pero sa ngayon, lumalabas parang 35 na operators na yung na-register o nabigyan ng permit. Nagkakaroon sila ng awayan sa loob. Ang ginagawa, pinauhuli yung mga kalaban. Nagtataka kami, kagaya nangyari dito sa Fontana, doon sa Clark. May mga footages kami, may mga litrato kami. Yung mga computers at saka yung mga personnel ng mga Chinese yung mga ginagamit doon sa BPO, yung business processing outsourcing, kung tawagin nila, lumipat dito sa Parañaque. Nakunan namin ng video, nakunan namin ng litrato, at saka yung ilan dun sa mga tag ng kanilang mga maleta. Makikita mo rin kung sino itong personality na ito na talagang mabe-verify mo dahil yung tag ng kanilang mga bagahe, talagang ito yung nag-a-appear dun sa mga sa record ng airline. Kung kailan pumasok dito sa Pilipinas yan, kung kailan, di ba? Yun eh. Kaya, kung makikita mo, nagtataka kami, ano ba to? Kung garian lang ba itong operation na to o ano? Diba? Kung baga sa parang, nangyayari, ipapahuli, gigipitin yung isa, maghahatag, kagaya nangyari, no? May ginipit, may naghatag. Diba? Ngayon, may nagtuturuan. Yun yung isa rin sa, merong isang malaking tao na nasa likod na talagang direktang nakikinabang. Kapag ka napinsala yung negosyo ng isa, sa kanya lilipat. Mahahawakan niya ng buo, makukupo. Yun yung isa rin sa pinag-uusapan namin ni Ka Eric bago pa mangyari yung Senate investigation na ito. Si Jonathan ang unang-unang nagbigay sa akin ng mga data at video, kakapangilabot. At mabuti lang at naagapan din ng PAGCOR itong mga kalokohan na to ng DOJ, kundi ay magkakaproblema ng malaki. Meron pa nga kaming hawak na detalye, no? Nagpapasalamat yung taga-PAGCOR doon sa isang bilyonaryo na junket operator na nagpapasalamat. Ang sabi niya, boss, tuwang-tuwa si chairman at saka si binanggit niya yung 3 letrang pangalan. Yung sinasabing yung si Lin. Dahil doon sa ginawa niyang regulation yung para doon sa offshore casino. Kung baga sana makikita mo, ano ba ito? Parang nagiging kenkoy ata itong na to samantalang dapat ang naglalabas nitong regulation na ito pero ang utak pala nito isang junket operator. Alam mo, Jonathan, nakakatawa dito ganyan mag-blackmail itong mga sindikato Pagka hindi mo napaglakan, gagawa ng strategy yan para siraan ng isang ahensya ng gobyerno. Kaya dapat talaga nag-iingat ang mga government functionaries about this. Kung di maagaw si Chairman Domingo, ay kayang-kayang gumawa ng senaryo, Jonathan. Tama po. Kaya nga po sa amin, hanggang sa ngayon, binabalidate namin yung informasyon. Kaya
kung titignan natin, kung hindi sila maagap nakikilos, sayang yung no? Sayang yung effort ni Pangulong Duterte. Kasi kung titignan natin, sa report sa amin, naglalaro sa 6,000 to 7,000 ang personnel ng nung tinatawag ng BPO, nung parang call center ito eh. May mga litrato kami nung mga mismong mga nung casino, nung sa desktop nila, Sila, bali, lahat ng mga posta, pumapasok dun sa, na yun eh. Meron silang mga encoder eh. Ang sweldo ng mga Chinese personnel nasa 70,000. Tapos yung may mga Pilipino sila, ang sweldo 17,000. Pero mas marami yung Chinese personnel. Sana, kung agapan lang sana ng PAGCOR, na i-monitor ito, inspeksyonin nila, tao sa tao, para malaman nila kung ilan yung mga dokumentado at ilan yung undocumented na nakakalusot dito sa atin. Ang dami niyan. Ang dami. Hindi biro itong mga tao to. Kung yun nandun sa Pampanga, mahigit 1,000. Yung nandito sa Parañaque, mahigit 6,000. Nakaabot sa 7,000. Tama yan. Actually, Jonathan, nung book launching ni Presidente Ramos, nagkita kami ni Chairman Domingo, kaya nalaman ko yung situation eh. Biro mo? Kaya magtataka ka dito sa na to, Kaya may mga generals, PNP generals, Yung katunayan, yung isang PNP general, yung anak niya involved dito sa sa information technology. Isa ito doon sa mga tumitira ng mga computer doon sa casino na yun. Kaya itong PNP general na to, involved siya sa mga makabagong technology o sa mga computer, high-tech doon sa na yan. Kaya kung sa ilan yung mga pati doon sa pag-provide ng security, involved sila. Kaya masasabi natin talagang may mga personality na pumupunta doon, na talagang nakuna ng picture, ng video, na yung kanilang presensya ron. Paglabas, may dalang paper bag. Hindi muna natin i-reveal ngayon dahil talagang inaano namin itong mga information na hawak namin. Paper bag. Okay. Talaga yung paper bag popular ngayon Hilton. Okay, itong ating sidekick si Danny Atienza. Danny, anong update? Magandang umaga ho. Sa akin naman, unang-unang ibabalita ko sa inyo yung pagkakakulong ng isang babae patama ng senador. Na dati ko na sinisigaw. Anytime ikukulong na siya. Sooner po, makukulong na siya. Tatlong senador po ang mamamatay. Dalawa lang ang mamamatay. Yung pangatlo, sana huwag tamaan ng bala. Doon po sa dalawang mayor, patay na ho yung isa, sabi may namatay pa sa Sistio, dalawa na, hindi ho, wala pa ho na isang mayor. Ngayon, lahat po na may mga pera, makinig kayo, importante po natin ito, ng mga mandurugas na nakatira sa Makati, na nag-building, ang kanilang mga ama ay magnanakaw, ang kanilang mga politiko, at yung mga kamag-anak nila sa lahat na nagnakaw. Kayo man ay nakaupo sa poses, kahit saan kayo, mananagot na kayo. Unti-unti na kayong ikukulong. At pinababala ko kayo. Nagpapadali ang isang kandidato na makaupo siya at pag nakaupo yan, babalik ulit ang dating presidente na kanyang ama. Isang bagay lang ang sabi ko sa inyo, dito sa mangyayari ngayon, sa pagkaitang Pebrero hanggang Marso, ako na nagsasabi sa inyo, hindi kayo magtatagal maghintay. Magkakagulo.
Pag hindi nagkagulo, ewan ko lang. Ang martial law, di tayo babaksak. Pag hindi bumagsak ang martial law, ako na nagsasabi sa inyo, magkakaroon po ng tinatawag natin hindi na martial law. Bitay. Okay? Kaya lahat kayo mga magnanakaw, at lalo-lalo na sa mga reporter at taga-media na magnanakaw, pinaalalahanan ko na kayo. At pagsisisihan nyo maging kapitan ng barangay, pagsisisihan nyo maging mayor, pagsisisihan nyo maging politiko, sapagat wala na kayong kikitain. This is the end of the world sa inyo mga magnanakaw kayo. Ito na ang pagpapalit. Maraming nagdadasal na mamatay na ang ating Pangulong Digong. Sana mamatay na siya. At maraming nagsasabi na siya ay may sakit. Ang tanong, makakahabol ba yung kanyang kamatayan? Ako lang nagsasabi sa inyo, makukulong muna kayo lahat. Lahat kayo at nakikinig sa TV, yung mga magnanakaw doon, kung magsalita, kala mo kung sino, makukulong din kayo. Lalo na yung patabang lalaki. Yung patabang lalaki, sigurado ko, yung ka na sabihin pangalan, makukulong ka rin. Basta, mataba yun. Makukulong ka rin. At saka ikaw, akala mo ng presidente ha, hindi siya. Makukulong ka rin. At kung tumawag mo yung kapatid mo, yung ako na rin sasabi sa'yo, maliit ang porsyento na makaligtas ka, papanagutan mo lahat yan. Lahat ng kasalanan nyo sa Pilipino, babayaran nyo. At ako na nagsasabi, ang bansa natin, kahit ano mangyari, tayo ang pinakamayaman sapagkat dito sa bansa na ito, nandito lahat ang kayamanan. At sila magpupunta sa Pilipinas, sinasabi ko na kay Eric noong unang panahon, walang niniwala sa akin. Sila magpupunta dito, sila magmamigrate dito. At ngayon nakikita nyo, ang lahat ng mga tao, halos lahat mga Koreano, i-check lahat ang pupunta dito. Bakit? Nandito na ang pinakamaganda. Ano sabi ko? Lilindol sa Luzon. Doon Luzon. Malalakas ang lindol. Ayaw maniwala. Lalabas ang mga isda, na malalaking isda, may ihilo, wala nang pagkain sa ilalim. Mga ibon, mababagsak. Ano ngayon? Hindi nyo malalam naman naglalakad kayo, ihilo kayo. Hindi na po patay ang mundo. Ako na nagsasabi sa inyo. At ang kamatayan ngayon mga buhay ka, bukas patay ka na dahil sa panahon. Ang tanong, ito pinakamaganda. Sino ang unang-unang makukulong na senador? Sino? Babae. Sino? Meron pang dalawa pa, makukulong pa yan. Yung isang lalaki sana huwag tamaan ng bala. Babalinin siya talaga. Babala ka siya talaga. Iwala kayo sa akin. Sundalong kanin. Ano po? Sundalong kanin. Hindi, basta babalatan yun. Kaya dito, lalo na yung nakikita ko nag-aaway-aaway doon sa mga sugal-sugal na yan, baliwala yan. Yung mga magnanakaw na may mga building, yung may mga magnanakaw na kumuha ng mga lupa na may lupa, umanda kayo lahat. At lahat ng mga pera nyo na nakatago, na walang pirma ni Digong, umanda kayo. Bigyan nyo na sabi ngayon, sapagkat kaya ka ng pirma, yung mga pera yung nakatago sa ilan ng lupa, yung wala na yan. Kaya ngayon, ang pinakamaganda magpakabuti. Sa aking katabi, sabi niya, drugs. Nagpapasalamat ako. Sapagkat mauubos ang drug addict. At hindi lang drug addict ang mawawala. Pati user, lahat. Pati na mga magdurugas. At yung maingay doon sa Senado, pati siya mananagot. Pati yun, ayaw ko muna magsalita. Dito po, number 1 po si Eric sapagkat ito po mga prediction ko, kinuha na po sa ibang bansa. Pati buong mundo, nakikinig na po sa akin ngayon. Alam niyo ba, na mga 2 beses pa magkakaroon rin doon sa Japan, lulubog na po ang Japan. Nakasulat na po yan. 2 lindol na malakas na lang, lubog na ang Japan.
Kaya dyan pa naghahanap ng bansa. Kaya kumakabita sa atin. Galing mo. Kaya bago matapos ang Marso, magkakagulo. Sana naman, huwag naman matuloy. At sana huwag tamaan nyo sila doon. Ikaw na. Thank you. At yung mga sinasabi ni Danny ay partly parang dumudugtong sa mga intelligence report. At sana hindi matuloy yung mga ganyang klase mga kamada. Dahil baka tayo makasama sa collateral damage, mahirap na. Okay? I'd like to acknowledge the presence of my good friend, si Weng de la Peña ng Brigada Radyo. Saan ba? Weng, saan ka nandun? Bihirang pumunta yung dito eh. Kaya lang yung ating inaabangan na general, next week na lang daw siya. Okay? At kung meron daw tayong kailangan sa PCSO, ang sabi niya sa akin kanina, sumulat kayo sa PCSO, tapos ang pinamaganda, bigyan niyo ako ng kopya through the email, ako na lang magpa-follow up. Okay? Dahil lahat naman, wala rin silang hindi na tinatanggihan, walang tinatanggihan ng PCSO hanggang sa totoo lamang na talagang nagkasakit, namatayan, etc. Okay? Yan lang ang panawagan niya sa akin kanina umaga. Okay? Okay. Punta tayo kay Juby. Nandito si Mayora. Bek Palacio. Bek Palacios na Mindoro. Ayan. Masbate. Masbate. Uy. Sayang. Si Sandra kami gusto pumunta rito. Ha? Hipag mo. Magkada namin dito si Sandra. Okay. Ngayon, pakinggan natin itong sinasabi ni Director Solidum ng Philpox. Medyo matindi ito. Dahil yung big one daw ay tatama sa Metro Manila. At itong resident scientist natin, talagang matagal nang may pag-aaral dito sa mga nangyaring mga weather engineering sa calamity na dapat ay maintindihan natin. Trevor, si Robert Marin po yun, sa dulo. Magandang umaga po. Ako po ay dating director ng Philippine Inventor Society sa Environment. So, i-share ko lang sa inyo ang good news at bad news. Ang good news po, mawalan ng traffic sa EDSA. Promise. Wala. Itabi mo yung mic mo sa ano mo. Kasi, Ayan. ang mangyayari kasi, ang mawalan ng traffic sa EDSA, kasi yung Guadalupe Bridge, mabagsak na! Sumasayaw na ngayon. Ngayon, pag bumagsak yun, nagagalo sa EDSA. Ano lang, parking lot. Meron na yung work order, nagkiyaro ang Kapitolyo, kaya yan, pag bumagsak yun, turuan niya. Sisiyan na naman, si Mr. C. Anyway, ayaw ko alam nyo na ang dami nga ngayong earthquake kasi nga, ang Saudi Arabia na dating ang daming langis, ubus na. So ang ginawa nila ngayon, yung mga malaki nila mga supply ng langis, pinapasok nila ang salt water. Ang salt water mabigat sa oil, bumaba siya, oil tumaas. Ang problema, mabigat siya masyado, kaya nawala na ng balance ang earth, sumasayo na ngayon ang mundo. Out of kilter na. So pag sumasayo yan, alam naman yun, di ba? Sabi nga nila, earthquake, yung mga plates, di ba, tectonic plates, sumasayo yan, yung earth's crust. Kaya, bukod sa major, yung mga maliliit na mga earthquake yan. Ang di alam ng tao, sa Cebu, meron 200 na sinkholes. Sa Manila, at least double that. Ano ibig sabihin na? May puno. Filter mo yung puno, sinimento mo, nilabas mo yung tubig. Ano mangyayari? Butas yun. Hindi makakapasok ng tubig. So sinkholes yun. Kaya ngayon, itong ating National Library, mabuksak na anytime, sumasayaw eh. Saka yung mga buildings sa Makati. Ang pinaka-worst pa niyan, yung mga high-rise building, karamihan ang ginamit ng mga, ng mga bakal dyan, sa mga semento, ano yan? Sorry marami dyan smuggled, saka marami dyan, itong Bureau of Standards, hindi check. Below quality yan. Delikado yung babagsakan lahat yan. And we are now prime every 400 years, big one. I think, nasabi nga nung Intel sa Amerika, sabi ni Dr. Eric, March, merong big one. Ano yung sabihin nun? Pag nag-earthquake yan, 1 month to 3 months walang gano'n sa Manila. Bakit ka mo? Walang kuryente, walang tubig, walang lahat. So ang suggestion ko natin, maganda tayo ng pagkain, first aid kit, for at least 2 to 3 weeks.
para maski ano mangyari sa tubig, importante yun. Ngayon, hindi mo natin alam na ang out of the 12 municipalities sa Muntinlupa, as early as 10 years ago, sinabi na ho yan, at least 11 mabagsak. Bakit? Walang tubig, pump ng pump, kaya babagsak yung Muntinlupa. Yung ating Marikina fault line, ayaw tanggapin ng Marikina, alam naman nyo yung Valle Verde, 1 kilometer wide, yun ang dami ng earthquake. Okay? Maraming mga minor fault lines na nandiyan na, masaya ang mundo, ito na. Kaya maski sabihin nyo kay Mr. Tolentino, tama yung ginawa niya, nag-earthquake drill siya. Kahit na yung preparation for his MHC, pero at least, yung earthquake drill, di ba? Kaya nga tawag sa kanya, di ba? Ang dami kayo Mr. Tolentino. Daang matuwad. So, having said that, ang tawag ito, ang problema ngayon is we have to be ready. Okay, the government should be ready, we should be ready. Okay, of course prayers are there, but still we should be ready. Thank you. Thank you, Trevor. At si Juby. Magandang umaga po, Juby de Guzman po, ng DWBN. Para lang ako kay Kuya Danny, since na-given na ho na napakarami ho natin mga bad news na mangyayari in the future, ano naman ho kaya yung good news na pwede namin asahan na magaganap sa Pilipinas? Ang bansa natin, the more na nagkakaroon ng earthquake, lumulutang yung mga ating mga minerals. Lahat yung lumulutang. Maaaring pangit ang prediction ko na mamamatay yung mga senador, mapapatay yung mga walang iya, at yung mga pangit. Pero sa titignan mo maigi, yun ay ikabubuti sapagkat hindi dapat naghihirap ang Pilipino sa pagnanakaw ng mga walang yan na to. Dito na sila dapat panagot. At itong panahon na to, papanagutan noong mga nakaraang panahon na anak ng mga politiko, na mga magnanakaw, na inanak ng mga inanak, at nagkaroon ng mga kayamanan na mahirap naman dati, ngayon ay mayayaman. Takot na takot sila ngayon sapagkat iniimbestigahan na ang pera nila sa ibang bansa na tinitignan na doon kung magkano nakatagong pera, wala dito yung iba. At anytime, ilalabas po nila. Ang nakakatakot lang dito, yung tama sabi yung collateral damage. Baka bilang si Senador, hindi tinamaan dahil pagaling umilan, tinamaan ka. Pero sisiguraduhin ko, may senador ang paparilin, papalatan siya talaga. At yung babaeng matapang, tignan ko lang pag nakapasok na siya. Within this year? Yeah. Yes. At hindi pa yun. Yung sinasabi na Tony Maligod, yung kaso ni Napoles, imposible makakalusot yan. Kahit kampihan pa yan, hindi makakalusot. Ang tanong, bakit hindi makakalusot? Hindi papayagan ni Digong. At kung si Digong ang titignan mo, wala akong problema kay Digong. Ang problema kay Digong, yung mga tao ni Digong. Ano pa tanong mo? Okay, thank you po. Kay Attorney Baligo naman. Attorney, isa lang po. Sa ganitong pagkakataon, kasi alam naman po ninyo yung update ng kaso. Kailan mo ba matatapos yung problema kay Napoles at maibabalik ko ba yung mga pera na wala sa ating bansa? Sagutin ko yung huling tanong. Opo. Mahirap maibalik yung pera na nakuha ni Napoles. Kasi noong ongoing ang proceedings sa Court of Appeals doon sa freeze order, alam na ni Mrs. Napoles na lalabas yung freeze order. So bago pa lumabas, nailabas na niya yung kanyang mga pera. Kaya doon sa forfeiture proceedings sa RTC of Manila, ang nahabol na lang ng gobyerno na ma-freeze was 12 million pesos in bank deposits. No? 12 million na lang. Out of the... Nung nagre-research po ako in just... kasi na-summarize ko yung financial transactions niya. No? I think the total credit memorandum transactions of Mrs. Napoles for the 10-year period was about 2.9 billion pesos.
credit memo lang yon. Wala pa yung purchases of securities and bonds, wala pa yung cash deposits, mga ganun. Yung mga time deposits, wala pa doon. So, 12 million lang nahabol. So, I think naitago na nila. Pangalawa, kailan matatapos yung kaso kay Mrs. Napoles? Sobrang bagal eh. Kasi makikita po ninyo yung lahat ng dokumento, lahat ng ebidensya patungkol sa PDAF scam, hindi lang kay Napoles, pati sa non-Napoles, naibigay na namin noon sa Department of Justice. Pero ang pinili lamang nilang i-prosecute yung mga Napoles-connected NGOs or transactions. Kaya 25 legislators lang ang na-filean through DOJ effort, no? Yung tumulong kami sa DOJ. Pero tandaan natin na yung nakipag-transact kay Napoles na legislators, 14 senators and about 98 congressmen. Bakit 25 lang, no? 3 senators and 22 congressmen lang. Kaya masyadong mabagal. Meron tayong problema sa mga namumuno ng mga ahensya na dapat mag-prosecute nito. Kasi yung ordinaryong mamamayan na may concern dito, nagawa na yung trabaho eh. So, sana mapabilis. So, to do this, dapat tayong mga mamamayan ay maging vigilant pa rin. Kasi tandaan natin yung good governance is not only the concern of the government. It is the concern of the public. It is the concern of every one of us. Thank you very much. May tanong lang ako. Kasi ang nakita lang natin lahat, yung napulis. Mayroong isang, yung in-expose sa Channel 7 na involving another group of congressmen. Karamihan dyan sa Visayas. Ang Borso yata, grupo ni. Parang na-mention sa Channel 7 yun. Ang Borso. Ano ba nangyari? Ang ginamit na NGOs sa PDAF scam ay 82. Okay? Doon sa 82, 8 lang ang connected kay Napoles. Yung iba. Yung 74 hindi ginagalaw. Kaya po ang ginawa natin noon ay dumiretso ako sa ombudsman na mag-file ng complaint. Kung aksyonan lang ni ombudsman yung complaint na yon against 20 legislators, mabubuksan natin lahat yan. Kasi yung 20 cases na yon represents everybody already, no? Dito sa PDAF scam. Lahat ng NGOs na 82 mabubuksan. Lahat ng mga legislators na nakipag-transact sa ibang Napoles-like. Kasi si Napoles, isa lang sa Siam. Isa lang siya sa Siam. Dalawa sa amin sa Bohol. And in fact, si Napoles hanggang 60% lang ang binibigay niyang commission. Yung isa, umaabot ng 70%. Pero hindi pa yan nabubuksan. So, kung aksyonan lang nila, sabi ko nga, yung 20 na kaso na yon, mabubuksan natin lahat-lahat na yan. Pati sa iba't ibang agencies of government. Remember, ang naimbestigahan pala, NABCOR, NLDC, at saka TRC. Pero marami pang ibang ahensya ng gobyerno, pati LGUs. At mabubuksan din yung tinatawag natin na mga legislators na incorporators din sila sa NGOs. So meron silang sariling NGO na tumatanggap ng PDAF nila. Mabubuksan din natin yung merong isang legislator na bumili ng mga traktora at ibinigay sa isang NGO para maservisan sana yung mga iba't ibang mga magsasaka. Pero yung NGO na yon, sila ang may-ari. So yung traktora, ginagamit lang sa kanilang bukid. So mabubuksan lahat yon kung aaksyonan ng ombudsman. Actually, you will be shocked about this. Meron parang nag-aambisyon na maging BSP governor na involved sa protector ng NGO scam eh. Hindi naman si John Yasa.
Hindi. Iba yung kay Jun eh. Bank fraud yung kay Jun eh. Sa Bangko Pilipino. Ito, siya mismo yung remember yung kay, namatay na nga yung swindler eh. Pero implicated itong isang deputy governor sa scam na yan. So, ang dami. Plus, I'll tell you one secret, yung mga nagnakaw ng pera dito na ipinatago sa mga kapatid, sa kamag-anak, na sa abroad, wala nang mababalik dito. Meron ng bagong policy ang Bank of International Settlement, IMF, World Bank, and other allied international banks, na itong mga magnanakaw dito, sample, Natanong na ba si John? may isang mataas na politiko dito na ngayon ay umiiyak dahil pinatago niya yung pera niya sa kapatid niya na nagtago ng pera sa Los Angeles. Na nung kukunin niya na yung pera, tinago niya ng ilang taon at siguro sabi niya, panahon na to, kunin na. Wala na ang pera. Actually, lumabas na sa pahayagan ito, hindi lang napansin, pero yan ang reason. Anong sabi sa kanya ng bangko? Pakita mo sa amin kung paano mo nakakuha itong perang ito sa Pilipinas. Hindi niya masagot. Kaya, goodbye money. At ganyan din ang sitwasyon ng mga account ni mga Marcos sa Virgin Island. Na ngayon ay ginagamit na leverage nila Bongbong at nila Aimee na hindi nila makukuha na. Dahil, remember, kung paano ginawa ng mga globalist na hindi na makuha, in-expose sa sa Panama Papers ito. Kaya nagmamadali si Bongbong na maging presidente ng Pilipinas para maging leverage to sa global bankers. Yan na lang. Kasi kung sinunod nila yung libro ko, matagal na sila nakabalik sa Malacanang. Pero pinabayaan nila, kala na they can get away with their crimes. Kala nila on their own, kaya nila, look what happened. Although, yung mga anak may kanya-kanyang pera. Si Imelda lang ang wala dahil yung pera na intended sa kanya, na ibayad niya, naging plea bargain niya sa kanyang mga kaso sa mga legal cases niya sa New York. Na ako ang nagbigay ng idea sa kanyang kapatid, kay Kokoy Romualdez. Kaya yung Kokoy, pati yung mga anak ang yayaman. Yan ang untold story dito. So maraming mga sikretong nangyayari sa bansa natin na hindi natin nakikita kung ano itong laro. At tingnan mo kung gaano kakurap. Ang may sasabi ni Daniel Chesa, napakakurap ng sistema. Kita mo yung matagal na nating alam na tapos na yung problema sa Supreme Court ni Bongbong. Pero kailan lang nilang nilabas? Pinahinga muna para hindi na mapansin ng tao na naluto na yan. You see? Matagal na. Ilang buwan natin pinag-uusapan yan. Oh. So lahat ng mga kasinungalingan dito, lalabas ang katotohanan. Kaya nakakalungkot dahil sana nagkaroon ng living legacy si Marcos, sinira nito mag-iina. Sayang lang. Okay, any questions? Ronnie? Mr. Morales, kung lucrative itong online gambling, ang karamihan dito, mga customers, mga in-check. Bakit hindi na lang gawain sa Philippine government? Okay, you're online gamblers, you register, you get a license, but you must have an application. Application in the sense na pag oras ang tao magsugal sa kanilang online gaming, manalo, matalo, may taxes. Mayroon na automatic, magdeposito na yung mga online operator ng pera sa bangko. Para pag makita na yung profit doon, may automatic deduction na, pumunta na sa bank coffers. Tapos, yung pera na makita dyan, para ipuno natin sa mga tao na walang pera pang hospital, pang sakit. Wala tayong mawala. Total, customers naman sa inyo. Tapos, bigyan sila ng quota ng number of operators na foreigners na pwede nila papuntahin dito. Bigyan ng visa, work visa, walang question. Yan po yung isa doon sa yung pinagtataka namin kung paano itong
kung paano ini-implement yung ating regulatory body, katulad ng PAGCOR. Itong online gaming casino. Dahil itong online gaming casino, ang style nito para siyang call center. Sila yung may mga call center agent doon sa online gaming casino. Ito yung mga kausap ng mga naglalaro. Katulad sa China, yung mga nandun sa China. Ang nangyayari, mukhang hindi na monitor ng ating gobyerno kung magkano yung actual na kinikita nitong mga online gaming operators na ito. Kasi kung titignan nyo, yung pangbilang, yung actual na bilang ng mga call center agents nila o yung mga actual na bilang ng mga nag-ooperate para doon sa isang torno ng mga duty ng call center agents nila. Halimbawa na lang, sa isa, na-monitor namin yung isang call center agents nila. Sa isang upuan, talagang kumikita ng 1 milyong mahigit. Kung 7,000 yung kanilang call center agents na 24/7 ang operation, magkano ang ipinapasok na pera? Magkano ang nadadaya sa bansa? Ito isang dahil kung titignan natin, nadaya na tayo doon sa mga taxes sa local government units, nadaya na tayo sa taxes na para doon sa PAGCOR, nadadaya pa tayo doon sa mga taxes na dapat sana binabayaran ng mga foreigner nito para magkaroon sila ng special working permit. Isang app lang yun. Tawagin mo si Lusada. Alam mo, sa totoo lang kahit na nakausap ko si Chairman Domingo nung launching nga ni FDR, doon makikita ang laki ng problema ng mga ahensya natin dahil sa mga politiko natin. Kung yung mga policy na ginagawa ng mga politiko ay tama, hindi maiipit ang operasyon ng bawat ahensya ng gobyerno na sumusunod lamang sa mandate nila. You see? So, dapat talaga, doon sa mga politiko, ay doon natin usigin itong mga taong ito dahil yung mga ahensya naiipit sa trabaho nila. Ngayon, Nale. Okay. May gusto ko tanungin si Jonathan. Kaibigan ko to Oo. Maring lingid sa kalaman mo o maring alam mo na nag-file kami kay Abby Binay ng kaso sa hindi niya pagkasawata, hindi niya pagkasawata sa illegal online gaming. Nabanggit mo kanina na sa Parañaque, napakarami rin. Yung kasong pinay namin sa ombudsman, ay pinasasagot na si Abby Binay. Kaso humingi sila ng extension of another how many days yata for them to file their counter affidavit. Sa Clark Development Corporation, nag-file din kami ng kaso sa mga opisyalis doon tungkol din sa illegal online gaming. Nabanggit mo kanina, marami sa Parañaque. 6,000 ba? Kung ano ba balak nyo doon sa na-discover nyo na hard facts? Magpapile ba kayo ng kaso laban sa mayor ng Parañaque? O hindi? Maganda po yung tanong niya, Mayor. Ito yung isa ron sa plano talaga namin, na mag-file talaga ng kaso at pumahanap lang kami ng kapartner dito sa sa government side para mapalakas. Ngayon, mas maganda kung matutulungan nyo kami. Dahil kung titignan natin, tinitignan namin yung aspeto ng kapabayaan ng PAGCOR o meron talagang pumipigil sa PAGCOR sa pagkakaroon natin ng kakulangan sa batas. Kasi merong isang punto na nakikita namin na ang sinasabi, ang PAGCOR wala di umanong authority na i-enforce yung batas patungkol sa online gaming dahil hindi raw kasama di umano sa kanilang mandato yung online casino. Dahil ang sinasabi, ang PAGCOR nakaano lang doon sa mga casino talaga. Pero itong online bago. Ang sinasabi ng mga ilang paham
na sanay sa batas na kinakailangan specific na nakalagay doon sa batas na online gaming. Kaya ang sinasabi, hindi kami sakop ng PAGCOR. Pero ang PAGCOR naman, sa pagkakaalam namin, nagbibigay sila ng mga permit. Ang tanong lang namin dito, paano nare-regulate itong mga ito? Kagaya niyan, kung ang pumapasok sa bawat isang call center agent na nakaupo doon sa computer, pumapasok 1 bilyon. Kung 100 yun, 100 bilyon sa isang torno. Ilang beses yung torno? Kung dalawa, 12 oras, di ilan. Kaya nga dito sa namin, yung mga empleyado pa lang, talagang mukhang nadadaya na talaga itong bansa natin Dahil maraming mga undocumented na mga empleyado, yung online gaming casino na yun, na talagang sigurado kami na talagang Jonathan, follow-up question. Nabanggit mo sa Makati, may online gaming din, no? Na alam nyo. May mga dagdag ebidensya ba kayo na aside doon sa ni-raid ng CIDG, may dagdag ebidensya ba kayo na pwede namin gamitin para lalong lumalim ang kaso namin na pinal kay Ate Binay? Yung tungkol doon sa pinail ninyo, laban doon kay Mayor Ate Binay, wala kaming personal knowledge doon sa kung ano man yung konteksto nung nilalaman nung demanda. Pero doon sa sinasabi namin online gaming casino na tinira na mayroong humigit kumulang sa 100 in-check kung di ako nakakamali. Ito yung lumalabas doon sa aming ginagawang investigation na ito, pinatira ito nung nagpatira doon sa Fontana. Isa yung nasa likod nung nagpatira nitong na to. Very clear, may gang war na nangyayari. Gang war Gang war. Kaya nga, kung titignan natin, mag-ingat tayo, baka magamit tayo nitong mga sindikato na ito na iipitin natin yun. Pero ang natutuwa, yung mismo nag-ooperate dito sa Paranaque. Baka sabihin nila si Calio kasama sa gang war. Kami lang, ang anti-trapo lang ang nag-file ng iba't ibang kaso laban sa online gaming. Alam niyo po, natutuwa kami dahil sa ganyan. Bagamat yung anti-drugs advocate, Ganyan din nangyayari. salat kami doon sa salat kami doon sa resources para talagang isulong namin yung yung aming advocacy. Kung titignan mo, saan ka magsusumbong sa ngayon? Sa ngayon. Saan ka magsusumbong sa ngayon? Kung ang nakikita ng ating mga intelligence operators, ito pagsusumbungan natin, ito yung mga nagpupunta rin kumukupra. Di ba? Yun yung isa ron sa natin Saan magsusumbong yung mga katulad nating mga advocators, yung mga katulad natin na nagsusulong ng katinduan dito sa bansa natin. Kapag ka nakikita natin, yung mga opisyalis ng gobyerno na pagsusumbungan sana natin, ito yung nasa payon, di ba? Matindi. Matindi talaga ang labanan. At kung di tayo mag-iingat, ay mapapahamak tayo. Kay Atty. Baligod lang mo, nakabili na siya ng Bel Air property. Kahit na walang katotohanan. Kaya talagang dapat, pagka merong ganyang klaseng info o disinfo, maaagapan natin. Kasi kundi, hindi mo alam na wawasakin ka ng wala kang kalaban-laban. Ang gagaling gumawa ng story. Lalo ang bilis ng trolls operation ngayon. Ang bilis ng disinfo. So we have to be wary about these things. Kundi, mapapahamak ka ng walang kalaban-laban. Bill, may katanungan si Bill. Good morning ho ulit. Kay Attorney Baligod, hindi ba si Solicitor General Calida is supposed to be the lawyer of the government? Yes. Hindi ba parang unbecoming na nagkaroon siya ng pronouncement na tila in favor kay Napoles? Wala pa ba siyang ginagawang legal step para to make his pronouncement a reality? Ayon po sa batas, yung Solicitor General na ay abogado ng gobyerno. At may mga pailan-ilan na kaso na hindi sinang-ayunan ng SOLGED ang posisyon ng government.
Meron din. Meron naman. Nag-umpisa yan sa Oscar Orbos and DOTC versus Civil Service Commission. Sunod-sunod na yan. Ang latest yung Grace Po versus Comelec. Nagbigay din ng opinion ang Solgen doon na sinasabi hindi tama yung position ng Comelec. Pero sa mga kaso na yon, na kung saan hindi sinang-ayunan ng Solgen ang position ng government, malinaw na malinaw yung pagkakamali ng gobyerno. No? Malinaw. Pero dito po sa Napoles case, malinaw na malinaw din na nagkamali ang Solgen sa application ng batas at yung appreciation of facts. Kasi sabi nga ng Supreme Court, in serious illegal detention cases, you did not confine the victim in an enclosure. You can deprive liberty either by force, by fraud, or by psychological coercion. Mukhang isa lang ang tinignan ni Solgen, yung absence of physical restraint. Pero hindi kailangan ang actual physical restraint. And second, hindi ginamit ng Solgen yung tinatawag ng Supreme Court na totality of circumstance test. Kung ginawa lamang ng Solgen yung proseso na ginawa ng huwes sa Regional Trial Court, na kung saan ay hinambing niya, ito yung sinasabi ng complainant, ito ang sinasabi ng akusado, at alin dito ang kapanipaniwala. Ganun ang naging proseso ng husgado. Kaya yung sinasabi ni Napoles noon na, ayan o, kitang-kita sa CCTV na naglalakad si Reynald Lim at malayang sinusundan siya ni Benhar. Pero 9th floor yun ng Pacific Plaza Tower. At walang susi si Benhar sa elevator. So kung tatakas siya, kailangan siyang tumalon mula sa 9th floor. Diba? Oo. Or doon sa Magallanes House, ang sabi ay malaya daw na gumagala si Benhar sa loob ng bahay. Pupunta sa kusina, pumupunta sa prayer room, pumupunta sa sala. Pero pwede ba siyang makalabas doon sa bahay? Kasi may bantay. So, sana po, no? Sana po ay magmuni-muni ulit at seryosong basahin ni Solgen ang record ng case at meron pa siyang pagkakataon na panilbihan ng totoo ang taong bayan by withdrawing his manifestation. Palawa pa lang po. Assuming ho na magkaroon ng development na madrop yung kaso kay Napoles on the ground of yung kanyang kidnapping, no? Alleged kidnapping. Will that mean na marirelease siya considering na meron siya siyang plunder cases? Hindi pa rin siya lalabas. Hindi pa rin siya lalabas. Oo. Ililipat lamang siya. Kasi ang Correctional Institute for Women, para doon sa may conviction na. Parang Muntinlupa din, no? May conviction ka dapat para pumasok yan. So kung mapawalang sala yung serious illegal detention case niya, ang Sandigan Bayan ang magsasabi kung saan siya ikulong. Baka ibalik siya sa Taguig. Which is better. Or, hindi po, dapat doon siya sa ordinary na kulungan. Doon sa city jail ng Quezon City dapat. May lugar kung siya. Hindi, kasi yung nilalagay sa Krame, yung nilalagay sa Taguig, mga kwan yun eh. Parang merong favor. No? May pabor na binibigay sa kanila. Special treatment. Oo, special treatment. Kasi ano ang kinaiba nila sa mga ordinaryong Pilipino na may asunto rin na nakalagay sa city jail ng Quezon City.
So dapat po, sana kung mapalaya siya doon, sa city jail siya, ng Quezon City. Wala ba kayong suspicion ho na itong move na ito ay para gamitin na hanging dagger of Damocles to pressure itong mga congressman na ay bumoto ng death penalty? Good point, ha? Oo. Alam mo, hindi siya effective kung yun ang iniisip. Kaya nang sabi ko, kung gagamitin mo si Napoles, tuwang-tuwa ang mga akusado. Kasi it will be very easy to cross-examine her and demolish her reputation. But this government use that against mga nakapreso. Convicts ang ginamit ng gobyerno na testigo laban kay De Lima. Kaya po, tingnan nyo kung Di ba? saan napupunta yung reklamo kay De Lima. Alam nyo, yung mga gumagalaw para ipin down si Senator De Lima ngayon, they are not doing it properly. Kasi you can pin down already Senator De Lima in the right way. You don't need to manufacture evidence. Sa immorality lang. Pwede mo siya repeated. Yun, yung Immorality alone. tawag dito, concubinage. No? Inamin nga niya eh. And you can use that Inamin din ng already. boyfriend. Oo. Pwede mo na siyang kasuhan ng kriminal. At the same time, pwede mong gamitin yan for her disbarment. You remember the Iyala case? Yeah, Molly. Si Dolly Iyala. Sorry pa rin. Alam nyo, punong-puno ng decision ang Supreme Court sa mga abogado na nagkaroon ng sex. Ang dami pong na-disbar dyan. At pangalawa, yung ebidensya na she discouraged Dayan from attending the House hearing. That is also a criminal offense. Doon pa lang, tapos na sana eh. Tapos na. So, ang nangyayari, dahil nagmamanufacture sila ng ebidensya laban sa kanya, nagiging siya pa yung kawawa. Siya pa tuloy yung Dihado. parang binibiktima ng gobyerno. No? At ang lalabas, yung gobyerno pa ang masama. Kaya sana Overkill. no? Yung DOJ, yung PNP, ayusin nila. Ikaw na lang magsulit-sulit. Alam mo, naunahan ni Attorney Paligor si DOJ Secretary. Actually, tatlo yung kasong matibay na hawak ni DOJ Secretary. Yung dalawa binanggit niya na. No? Panghuli yung account na dahil nga napalitan na yung nag-handle ng AMLAC, lumalabas na nakatago yung pera ni Laila de Lima. Sa tatlong ito, swak na eh. Kaya alam na alam yan ni Laila de Lima, kaya nga sabi niya, ilagay naman niyo ako sa magandang kulungan. Dahil talaga sigurado makukulong talaga itong tao. Pine-preempt niya para humingi ng awa. Dahil yung sa mga nakakulong, nagyan ang paniwalaan yun dahil under intimidation yung mga yun eh. Diba? Noong panahon na yun, walang naniniwala na nagkikisa ko sa Rembrandt. Nung nakulong yung tatlong senador, lalo na si Enrile, susunod si Laila de Lima. Walang naniniwala eh. Siyempre, psychic ka lang eh. Paano kayo? Lahat sinasabi ko, makukulong na siya. Oo ba? Noon pa kami. Noon pa lahat na pinagsasabi na kung sino makukulong. Ngayon yung babapalila na unahin nyo kung sino. Okay, Dr. Season. Sana hindi tamaan. Dr. Season. Okay, may kaugnayan nito sa Big Quake Preparedness program na tinalakay ng ating kasama, Robert Marin. Makakahingi tayo sa Philippine Volcanology nito, no? Yung the Valley Fault System Atlas. Dito malalaman mo baka yung tinitirikan ng bahay mo nasa fault line. Kasi mahalaga yan eh. At dito sa Pilipinas, hindi sumusunod sa building code. Kaya malaking posibilidad
na malaki talaga ang damage. Ngayon dito may kaugnayan din ano, sa Surigao, no? Yung earthquake sa Surigao. Ito ba man-made o natural? Base doon sa mga contacts ko sa Surigao, mukhang hindi. Mukhang hindi Natural. man-made. Kasi meron mga signs na makikita mo kung ginamitan ng HARP. Actually, maraming bansa na meron ng kapabilidad na gumawa ng yung tinatawag ng geoengineering. No? Ang Russia, China, ang European community, may kapabilidad sila. At ang Amerika. Pero ang pangunahi dito talagang gumagawa, ang Amerika. Using yung 180 Antennas. antena sa Anchorage sa Alaska na ginagamit nila. Ngayon, ano ang palatandaan kung ginamitan ng HARP? Mahalaga yun eh. Tinanong ko sa contacts ko sa Surigao, wala naman silang nakitang unusual signs sa taas. Kasi may makikita ka eh. Parang yung sa Aurora Borealis. Saka merong kakaibang tunog kang maririnig. Aywan ko kung natatanda ninyo nung bumaksak yung Ruby Tower. Nung kasalukuyang nagkakaroon ng lindol, few seconds lang yan, di ba? Sandali lang. May kakaibang kislap na makikita ka sa taas ng langit. Sa China, nung magkaroon ng malakas na earthquake, a few minutes bago magkaroon ng earthquake, meron na sila nakita na kakaiba sa kalangitan. May mga kulay silang nakita na kakaiba. At mayroong hindi pangkaraniwang tunog na maririnig ka. Kasi ang binobombard nila dyan yung ionosphere. Para yung plates, alam na nila kung saan ang mga lugar ng plates eh. Katulad halimbawa sa Manila. Ang titirahin lang nila dyan yung sa tawag doon tong sa Marikina Fault Line, ano? Pero tinatawag nila West Fault Line na ngayon. Na may kadikit ng East Fault Line yung sa bandang Antipolo, Angono. Pagagalawin lang nila yung mga plates na yun. At magkakaroon ng lindol. Yan ang principle ng HARP. Na matagal nilang ginagawa yan. Katulad nung nangyari sa Japan. Yung nagkaroon ng malakas na earthquake, pas nagkaroon ng tsunami, patapos na apektahan lahat yung mga nuclear reactors nila. Fukushima. Pero ito nakakatawa kung pagmamasdan ninyo na yung radiation na nanggagaling ngayon sa Japan. Fukushima. Pupunta na ng Amerika. What goes around comes around. Totoo. Bumalik sa kanila. Maraming po salamat. Very good observation. Totoo yan. Actually, yung Fukushima ngayon ay refrigerated na eh. Para hindi na kumalat yung radiation. Pero hindi kakayanin eh. Dahil ngayon, meron ng area na pwede mo nang gawing microwave oven yung isang area eh. Through tinatawag na chemtrails, saka yung cloud operation, etc. Tama ba? Yes, sir. In fact, baka mabigla kayo. Yung Banisang Amerikano sa Pampanga, pumutok yung bulkan. Sila may gawa nun. Hindi na control, etc. Tapos, for your information, baka masya kayo. Yung Fukushima wave na punta na ng Amerika, papunta na ng Philippines. Dumating na sa Philippines. Kaya marami na may cancer eh. Okay? So, malunggay is the best for cancer. Subukan niyo. Saka, of course, yung Simoncini therapy. I-google nyo, Simoncini therapy, baking soda. Pinapatay ang cancer cells. By the way, I forgot to mention to you, sinabi nga ni Danny, tayo pinakamayaman sa buong mundo. We have deuterium. Yes. Okay? And the deuterium, if I may add, for the people who might be interested, is found in the Philippine Deep, virtually inexhaustible, 10 kilometers down, 10,000 PSI, kaya hindi makuha. The Philippine Inventor Society, meron tao doon na marunong na paano kunin, paano gamitin. Kailan niyo ba si Eddie?
Hindi ako. So having said that, 565 liters of pure gasoline and energy, 1 liter of deuterium, and byproduct is pure water. It's the only one that can solve climate change because fission is out, nuclear, fusion is in. The future of energy is fusion, the future of banking is energy. Thank you. Ang tanging masasabi ko, kung nagnakaw kayo, tago na kayo. Kung marami kayong ninakaw na lupa, magtago na rin kayo. At yung mga building ninyo, may mga condominium na ibinayad sa inyo, magtago na kayo. Tatapusan nyo na. At lahat ng mga politiko, magsisisi kayo. Maging mayor kayo, congressman kayo, at lalo-lalo na barangay captain. Magsisisi kayo. Titibakin kayo. At ngayon, sa nakikita ko at nagaganap, wala nang mahalaga ang gobyerno ito kung hindi mahuli ang mga magnanakaw. Tama yung katabi ko. Lahat ng mga magnanakaw na online gaming, lahat kayo ubos. Durog-durog kayo. At kay Napolis naman, tayong masasabi ko, kahit po mawala yung aso mo, kay Bener Louie, kulo ka pa rin. Wala ka pa rin ligtas. Kahit paano gawin mo. Pero meron gumagapang na maging presidente, huwag kayo magbibiro. Dahil inaasahan niya na anytime, papalit siya ng DILG. Noon ko pa sinasabi yan, at siya rin talagang uupo at nagmamadali yan. Nagmamadali. At ito, importante, ipakalat nyo. Andy, pag hindi ka nag-iingat, Andy, isa ka sa makukulong. Kilala mo na kung sino kang Andy? Sa Comelec. Umanda ka. Pag nagkamali ka, makonti-konti pa lang. At nabuksan ka, Andy, mag-ingat ka na. Okay. O yan, iba kayo na, para si Dilima. Okay, at hingin natin ang last statement itong hindi pa nakapagsalita, no? Si Jonathan at si Manong Levy. Jonathan, ikaw muna. Ito lang ang panawagan natin sa Pangulong Duterte, no? Na pagkukulan ng pansin itong online gaming operations. Dahil sa lumalabas doon sa ginagawa naming pag-aaral, nag-aaway-away na yung malalaking sindikato na nasa likod nito. Meron pa nga kami na isa doon sa mga natanggap na report na talagang nakaaway nito yung isang tinatawag na gambling loan sa Pampanga na merong operation din doon sa Boracay online gaming. Kaya sana tutukan itong itong online gaming casino na to, dahil kung maiaayos at maitatama ito, no, napakalaking tulong nito sa pondo ng ating pamahalaan. Dahil kung magbabayad ng tama itong mga sindikatong nasa likod nito, talagang ang makikinabang ay yung maliliit sa lipunan. At yung panawagan namin ito sa Pangulong Duterte na talagang siguruduhin niya doon sa kanyang mga pinagkakatiwalaan. Kung ito bang mga taong ito ay talagang nag-ukulang ng tama sa kanya. Thank you, Jonathan, at kay Manong Levy. Please. Lahat po tayo ay nangangarap na magkaroon ng isang pamahalaan na tunay na nagmamalasakit sa taong bayan. Kaya naman po dapat bawat isa sa atin ay gampanan natin ang ating obligasyon din. Magtulungan po tayo at tulungan din natin ang ating Pangulong Presidente na may isang malinis at huwarang intensyon para sa ikakabuti ng ating bayan. Salamat po. Thank you, Manong Levy. At with that, I'd like to thank our guests from Robert, si Danny, si Jonathan, at si Manong Levy. Thank you so much. At next week daw, siguradong dati si Jel Balutan dito. Pero inuulit niya yung kanyang
panawagan, kung kayo meron mga request sa PCSO, padala nyo kagad doon, pa-receive nyo, at make sure, bigyan nyo ako ng kopya kung para maagapan din natin. Okay? And thank you so much and see you next week. Done. Gang. Thank you. Salamat ha. Soldier kasi pahigis ay maganda ang tingin ng mga korte sa soldier. Nire-respeto ang opinion ng soldier. Kaya naman binibigyan ng mabigat na weight ang sinasabi ng soldier sa mga korte. Pero sa pagkakataon ito, mukhang naapektuhan ang integridad o reputasyon ng soldier for truthfulness and fairness. Thank you. Kasi kung makikita ninyo yung manifestation, puro mga ebidensya lang ni Napoles ang sinabi niya doon. Ay, sayang siya. Nasagot na yun doon sa trial court. Kailangan doon eh. So nakikita The other ko side. mukhang hindi balansyado yung presentasyon. Ah. Parang The other side, para talaga pribadong nakuha ko. interest, hindi yung interest ng gobyerno at ng publiko. So, sa iyo, sir, na meron niluto ang admin events noon ni last admin. Hindi as soldier Kalida himself said in public, walang kinalaman nito ang ibang ahensya ng gobyerno, lalo na si President Duterte. Sa decision lang daw niya yun. Ikaw, sir, anong naniniwala ba? Naniniwala ako na walang kinalaman si President Duterte. At naniniwala rin ako na si Soljen ay in his attempt to be impartial with everybody. At in this particular case, mukhang kwan, meron siyang oversight. Binigyan siya ng sakit. Ano po ba kayang factors na apekto sa decision ni Soldier? Ano bang ito kanina yung physical Ang sinasabi niya sa manifestation kasi libreng gumagala daw si sa mga lugar kung saan siya tinulong. Ang sinasabi niya, walang physical restraint. Pero sa mga simple illegal detention, Salamat. physical restraint. Yes, I think manifestation is well thought of. Hindi napag-isipan na mabuti o hindi sila nagsaliksik. Tulad ng sinasabi ko, meron yung latest decision na lamang ng Supreme Court sa kaso ng one was decided just last year, January, yung People versus Division. Sabi ng Supreme Court told that for serious illegal detention, there is an actual physical restraint. Because the deprivation of liberty can be committed Salamat po. yung biktima doon ay malayang gumagamit sa bahay. Lumabas pa yan, pumunta sa palengke para ibenta yung kanyang cellphone. Pagbili ng pagkain, nung mga kasamahan niya na nagtulong pa sa kanya. Ang sabi ng akusado, pinagpunin na malayang pumunta sa palengke. Pero ang sabi ng biktima, kaya yung tumakas dahil ang sabi nila sa akin, nakapaligot lang yung bodyguards nung nagtulong sa akin at yung nakakas ako ay madali lang na ako. Psychological coercion and threat, no?
So, ang sabi ng Supreme Court, meron tong deprivation of liberty. Tongga Na ganun yung nangyari. Possible na nangyari kay Benjamin. Kasi doon sa Magallanes na bahay ni Mrs. Napoles, totoo, malaya siyang pumupunta sa kusina, sa sala, at sa prayer night. Pero makakalabas ba siya doon sa bahay? Hindi kasi merong dalawang armado na security guards ni Napoles na under pressure. ebidensya rin po yun. Ngayon, doon sa Pacific Plaza Tower, sa ang sabi ng CCTV, makikita po ninyo na naglalakad si Reynaldo Leon, kapatid ng Napoles, at sinusundan siya ni General Luy. So makikita niyo, malaya siyang nakakapaglakad sa corridor. Pero pag yung Pacific Plaza Tower, ang elevators doon ay dedicated at hindi mo magagamit ang elevator kung wala sa iyo ang susi. Kasi wala ang susi kay Bendao wala, hindi siya pwedeng tumalon mula 9 floors. Hindi rin siya makakakita. Hindi lamang yung solution, yung mga counter-argument na sabi ni Roles. Hindi niya naisipan na isinipit. Paano po ba sir mangyayari ngayon? Ano ba, magre-review siya? Suggestion lang natin. Suggestion ko lang, i-withdraw na lamang niya. Kasi hindi ito nakakatulong sa gobyerno, hindi rin nakakatulong sa bayan. It is a pointless and reckless exercise. Hindi po kaya mas lalong mas way yung credibility niya, gayong babawis niya yung decision na decisionan niya na. Well, it is not, you can never be wrong. Upon realizing your mistakes, you rectify it. So the more I think that the integrity and the credibility of the office will be enhanced. Sir, grabe yung public outrage nung nalaman yung desisyon ni Soldier. May mga narinig na ba kayo na bumabor sa desisyon niya? Wala. Bukod sa... Lahat galit eh. Wala lang. Sige po. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, bigawin ng update niyo po na contact number. Karen Garucha po, ng Light Network. 0917 891 59 75 Pero attorney,